Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po muli mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po sa inyo ng World Radio International through White, Sparrow Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ang ating pong paksa na tatalakayan, intended for June 15, is entitled Church Leaders with Itching Ears, Their Reasons, based on the book of 2 Timothy chapter 4, verse 3 to 4. Ang mga pangulo o leaders ng iglesia na may mga makakatingtinga at ang mga dahilan intended for June 15, 2025 at narito po ng ating teksto. Babasahin mo muna natin sa wikang Ingles. Sabi sa sulat ni Apostol Pablo, ikalawang Timoteo 4:3 at 4, using the New International Version, "For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. And they will turn their ears away from the truth and turn aside to myths." Yan pong ating pagbabasa sa ating teksto sa ikalawang Timoteo Kapitulo 3, Kapitulo 4, talatang 3 at 4. Now, sa wikang Pilipino, ganito po ang sabi ng ikalawang Timoteo 4, 3 at 4. "Sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay babaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip." Sa isang translation, mga pabula or fables. Now, dumako na po tayo sa ating introduction. Ang mga pagbati mo at pagpapasalamat ay mamaya na lang po pagkatapos ng ating leksyon. The reference verses were both a prediction and warning of what shall happen in the last days. So yung binasa natin sa ikalawang Timoteo 4:3 at 4 ay isa pong hula at isa ring babala na isinulat ni Apostol Pablo sa mga darating na araw. Kailan kaya yung darating na araw na yon? Well, this was written by the Apostle Paul to Timothy when Timothy was about working in Ephesus. And during this time, the Apostle Paul was a prisoner in Rome. Not because he was a criminal, but he was a Christian. During that time, to be a Christian is a crime. So, sinulat ito ni Apostol Pablo about 64 to 66 Anno Domini or in the year of the Lord. So, kung titingnan nyo, 2025 ta ngayon, minus 64, 66, that's almost 2,000 years. Now, the last days refer to the so-called Christian dispensation, sa mga huling araw. Ang ibig pong sabihin ng huling araw, kapanahunan ni Kristo. The Christian age, the Christian dispensation, or the Christian period, which started about 33 Anno Domini in Jerusalem until the end of the world. Kung kailan magtatapos ang mundo, hindi po natin alam. Doon po sa 1 Timothy chapter 4 verse 1, sinabi ni Apostol Pablo, "In the last days, there will be a departure from the faith." Sa mga huling araw, mayroong pagtatalikod sa katotohanan. So yung huling araw na yun, panahon po natin yan, yung tinatawag nilang Christian dispensation, Christian period, or Christian age. Sabi pa rin sa Hebrews chapter 1 verse 2, sabi ng Hebrew writer, "And the olden times God spoke to the fathers and through the prophets, but in these last days," sa ating kapanahonan, ang Diyos ay nakakipag-usap sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. So ngayong panahon po natin, during this Christian age, Christian period, o Christian dispensation,
Ang Diyos po ay nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Subalit, wala na po ang ating Panginoong Jesucristo. Paano nakipag-usap ang Panginoon Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo? Sa pamamagitan po ng Ebanghelyo, ng Biblia, na nasusulat na mula sa aklat ni Matthew hanggang sa aklat ng Apocalypse or Revelation. So sa pag-aaral natin ito, mga kapatid at mga kaibigan, on the subject, Church Leaders with Itching Ears, the Reasons. Ang mga namumuno sa iglesia na may mga makakating tenga. Ano po ang dahilan kung bakit kumakati ang kanilang mga tenga? Well, the first part of the lesson is, the people will not put up sound doctrine. So sa darating na panahon, at panahon na po na ngayon natin, marami pong tao ayaw nila yung tamang aral, yung wastong katuruan. Gusto nila yung kasinungalingan, yung kwentong kutsero, yung mga alamat. Yun ang gusto ng tao. Number 2, what is the definition of sound doctrine? Pag sinabi nating sound doctrine, wastong katuruan o wastong doktrina, ano po ang ibig sabihin niyan? Number 3, the true meaning of having itching ears. Ano po talagang ibig sabihin pag sinabi ng salita ng Panginoon na kumakati ang kanilang mga tenga? Itching ears. Sa Tagalog, kumakati ang kanilang mga tenga. And number 4 part of the lesson, from gospel truth to meet the real reason. So yung mga tao, panahon ni Pablo, at hanggang sa panahon natin ngayon, sa halip na ebanghelyo po ang kanilang pakikinggan, mas gusto nilang pakikinggan yung mga kathang isip. Pabula, sa Ingles, fables or myths. Mga hindi tamang kwento. Kwento-kwento lang. At mas gusto nila yung pakinggan kaysa sa katotohanan na inihag ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, mga apostoles at iba pa. Now let's go to our discussion one at a time. Number 1, part of the lesson. People will not put up with sound doctrine. Sabi ni Pablo doon sa ikalawang Timoteo 3, 4, 3 at 4, there will come a time that people will not put up with sound doctrine. So darating daw ang panahon na ang mga tao ay hindi na makikinig sa wastong doktrina o tamang aral. Kailan yung panahon na yon? Nagsimula po ng panahon ni Pablo hanggang sa ating kapanahonan, mayroon pa rin mga taong ayaw makinig sa katotohanan. Mas gusto nilang pakinggan yung alamat, yung mga pabula, yung mga kathang isip lamang na hindi totoo. Well, the Apostle Paul wrote about the future time when people will reject sound doctrine and seek out teachers who cater to their desires, turning away from the truth and toward fables. Ulitin ko po. So yung sinulat po ni Pablo sa ikalawang Timoteo 3, 4:3 hanggang 4, kakalimutan po ng tao yung tamang doktrina. They will not accept true teaching o wastong aral. Anong gagawin nila? Well, they will look for teachers who will cater to their own desires. So, makukuha sila ng mga tagapagturo na yung ituturo ng mga ngaral na yun ay yung ayon lang sa kagustuhan ng mga namumuno sa isang iglesia o pwede maraming iglesia. At sa halip na katotohanan ang kanilang pakikinggan, mas gusto nila yung mga kathang isip lamang. For example, ano yung kathang isip na yun? Nang si Kristo raw ay nabuhay na muli, 40 days, na nasa lupa siya, nasa mundo natin, sabi ng iba, napunta raw po siya ng Amerika. At pinangaralan doon yung mga Indian noon. Yun po isang kwento. Pero of course, hindi totoo yan. Okay. Now, the idea of itching ears phenomenon is described as people gathering around teachers who tell them what they will hear instead of adhering the truth. Ulitin ko pa lang ito. So, yung pag sinabi natin makakati ang tenga, hindi po literal na makakati ang tenga nila. Kung hindi, ang ibig sabihin, ayaw nilang makinig sa tamang aral, tamang ebanghelyo ng Panginoon na galing sa Biblia na itinuturo ng mga tunay na mga ngaral ng Panginoong Jesucristo. Mas gusto nilang pakinggan yung kwento. Kathang isip. Kasi kathang isip, magandang kwento yun. Kumisan, happy ending. Usually, ganun po yung mga kathang isip. Now, the Apostle Paul warns of a future generation. Ulitin po natin yung babala ni Apostle Pablo doon sa
2 Timothy chapter 4, verse 3 and 4. The Apostle Paul warns of a future generation who will not be receptive of true doctrine. Instead, they will seek out teachers who flatter their desires, confirm their biases or prejudices, and rejecting the truth in favor of fables or myths. So, anong sinabi ni Apostol Pablo, mga kaibigan at mga kapatid? Sabi niya, may darating na panahon na ang mga tao ay maghahanap ng mga tagapagturo na ituturo lamang yung gusto nilang marinig. Hindi nila pakinggan yung damang doktrina, maghahanap sila ng mga guro na magtuturo lamang ng gusto nilang marinig at hindi nila susundin yung katotohanan, kundi mas gusto nila yung mga katang-isip lamang. Sa Galatia Kapitulo 1, talatang 6 at 9, sinabi ron ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia, kayong mga mangmang na mga kapatiran sa Galatia, kayo ay umaalis sa tamang ebanghelyo. Mayroong nangangaral sa inyo na ibang ebanghelyo, medyo pinapalitan nila yung ebanghelyo. Pero sabi naman ni Apostol Pablo dito sa Galatia chapter 1, verse 6 to 9, kahit kami man o mga anghel sa langit ay magturo sa inyo ng ibang uri ng ebanghelyo maliban sa itunuturo namin primero, huwag nyo silang pakikinggan at yan, ang mga taong yan, ay parurusahan ng Panginoon Diyos. So, actually, what the Apostle Paul is saying, there is no different gospel, but some are disturbing them and wanting to distort the gospel of Christ. So, wala talagang ebanghelyo. Nag-iisa lang po yan. Pero may mga dumarating na mga tagapagturo na iniistorbo yung mga kapatiran, ng mga membro ng iglesia at binabaluktot po nila yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. For example, may nagsasabi, maniwala ka lang kay Kristo, maliligtas ka na. Kahit anong gawin mo, basta may paniwala ka kay Kristo, may pananampalataya kay Kristo, pwede kang maligtas. Yan po ang isang uri ng baluktot sa katotohanan. And one who proclaims the contrary gospel will be accursed. So sabi ng Apostol Pablo, ang nagtuturo ng maling ebanghelyo ay parurusahan ng Diyos. Sinabi niya doon, let him be anathema. Ang ibig sabihin, magdusa sana siya. Yun po ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, let him be anathema. So this, therefore, brothers and sisters, is a warning and prediction is happening in the churches of the Lord. So yung sinabi ni Pablo, na ayaw na nila yung katotohanan, mas gusto nila yung katang-isip, yung mga taong magsasalita lamang ng gusto nilang mapakinggan kasi nga makakati yung kanilang mga tenga, ito po ay isang babala at isa ring hula na natutupad po ngayon sa mga iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang po sa iisang iglesia nangyayari yan. Nangyayari yan sa maraming iglesia sa Pilipinas at sa buong mundo. Now let us define what is sound doctrine. Ano po talagang ibig sabihin ng wastong doktrina o tamang doktrina o katuruan? Well, from the Greek word, medyo mahaba po yung Greek word nito, Hygienoses didaskalias. Nakasulat po yan sa screen ng inyong YouTube. Sound doctrine means healthy teaching or being sound and well. So pag sinabi nating sound doctrine, ang ibig sabihin niyan, tamang doktrina na kapagbibigay ng spiritual na kalusugan at spiritual na kasiyahan sa isang tao. So, yan ibig sabihin, spiritual, hindi po physical, sound doctrine. Pag sinabi mong sound, healthy, malusog, magaling, maganda. In the context, the Apostle Paul is suggesting a teaching that is beneficial, wholesome, and healthy. So, beneficial means kapag bibigay ng kabutihan sa atin, it's wholesome, para sa lahat, at saka maganda ang epekto sa buong spiritual na katauhan, at malusog. Spiritually speaking, malusog. Sound doctrine comes from God and spoken by the prophets. Ayon kay Apostle Peter in 2 Peter chapter 1, verse 20 and 21, the doctrine or the gospel was spoken by prophets who were inspired by the Holy Spirit. Ang mga sinabi po ng mga propeta ayon kay Apostol Pedro ay inspirado.
kinasiyahan ng Espiritu Santo. In other words, hindi lang nila katang-isip o gawa-gawa yung mga itinuturo nila, kung hindi yun po ay inspirado, kinasiyahan, ginabayan ng banal na Espiritu upang sila ay magsulat ng salita ng Diyos. So in other words, ano pa rin sabi doon sa ikalimang Timoteo 3:16? All scriptures is inspired of God and is profitable for teaching, for reproof, for correction, so that the man of God will be thoroughly complete, furnished unto good work. So yung salita ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo, inspired by God para sa kabutihan, sa pagtuturo, at sa pagsaway, para ang isang tao na nangangaral ay talagang ganap na ganap o kompleto, spiritually speaking. Now, examples of sound teaching. Example po, halimbawa, ano yung mga sound teaching na yun? Well, of course, love, pag-ibig. Pag may nagturo na mahalin mo yung kapwa, that is sound teaching. Pag may nagturo na ikaw ay maging mapagpakumbaba, that is sound teaching. Pag may nagturo na ikaw ay dapat magserbisyo, maglingkod sa Panginoon, at maglingkod din sa iyong kapwa-tao, that is sound teaching. According to the book of Philippians, chapter 2, verse 3, mapagpakumbaba. James chapter 4, verse 10, maging mapagpakumbaba. Consider others better than yourself. Yung po sabi ni Apostle Paul sa Philippians 2, verse 3, and of course, James chapter 4, verse 10. Kung ikaw ay magpapakumbaba, bibigyan ka ng biyaya ng Panginoon Diyos at ang Panginoon Diyos ang magtataas sa iyo. So the call to evangelism and making disciples. Ano pa yung sound doctrine? Matthew 28, verse 19 to 20, sabi ng Panginoong Jesucristo, umayo kayo sa buong sanlibutan, gawin yung mga alagad, ang mga tao. Binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, at tinuturoan ng lahat ng bagay na itinuro ko sa inyo. Yan po ang sound doctrine. Pero ngayon, may mga nagtuturo na sabi nila, wala yung Biblia na yan. Hindi yan galing sa Panginoon. Ito ang tamang doktrina. Ako na ngayon ang tagapagsalita ng Diyos. Ako ngayon ang anak ng Diyos. Pakinggan nyo ako. Mayroong mga ganyang mga ngaral sa ngayong kapanahunan, mga kaibigan at mga kapatid. At yan po ay nangyayari. Hindi lamang panahon ni Apostol Pablo, kundi panahon pa rin ng ating kapanahunan, present day generation, year 2025. Hanggang ngayon, nangyayari po yan. Well, according to the Apostle Paul in 1 Timothy chapter 4, verse 1, sabi niya, there will be a departure from the faith. Sa mga huling araw, may magtatalikod sa katotohanan, sa pananampalataya. Nung sinulat na yan, 64-68 anyo Domini, matagal na po yun, almost 2,000 years ago. At hanggang sa ngayon, nangyayari pa rin po yung pagtalikod sa tunay na salita ng Diyos, sa tunay na ebanghelyo. Mas gusto nilang paniwalaan ang doktrina ng tao, mga katang-isip lamang, sapagkat yun ay makapagbibigay sa kanila ng kasiyahan. E pag sinabi mong impyerno ang pupuntahan ng mga masasamang tao, ayaw nilang pakinggan yon. In fact, mayroon pang isang religious group na narito sa Pilipinas, sa buong mundo, na sabi nila, walang impyerno. Pag namatay ang isang masamang tao, mawawala lang siya sa mundo. Babalik si Kristo, magiging hari sa buong mundo, 1,000 years. Ang pupunta sa langit, 144,000 lamang. At ang mga righteous people na narito sa lupa, lahat ng mayayamang mga bagay, mga bahay, mga gusali na malalaki, magiging kanila daw yun. Yan po ang isang example ng wrong doctrine. In reality, what's the true meaning of having itching ears? Ano po talagang ibig sabihin ng mga makakating tenga? Well, having itching ears shows that members and leaders of the church, not the preacher, are seeking another doctrine aside from the apostolic teaching. Pag sinabi nating makakati ang mga tenga, ang ibig pong sabihin, yung mga miyembro ng iglesia, yung mga namumuno sa isang iglesia, hindi po yung teacher. Yung preacher, tama yung sinasabi. Pero ayaw pakinggan ng mga miyembro, ayaw pakinggan ng mga leaders ng iglesia. Gusto nila yung preacher na ang pangangaral nila
ay yung gusto lang marinig ng mga miyembro ng mga pinuno ng iglesia. Pwedeng isang iglesia yan, pwedeng marami ang iglesia, sapagkat napakarami pong iglesia na ngayon. Pero pati na rin ang tunay na iglesia ng Panginoong Jesucristo, kasali riyan, sapagkat may mga leader, may mga miyembro na gusto nilang pakinggan yung preaching, yung pangangaral lang na magandang pakinggan, yung sinasansala yung kanilang kasalanan. Ayaw nila yun. People become uneasy hearing the truth and want to hear something that is soothing and comforting. So, ibig sabihin, pag masakit sa tenga yung napapakinggan nila, yung sinabing makasalanan kayo, pupunta kayo sa impyerno, hindi kayo makakapasok talaga. Ayaw pakinggan ng tao yan. Kahit saang iglesia. Kaya gusto nila, sabihin mo, mababait kayo, mahal kayo ng Panginoon. Ganun lang po yun. So God's truth therefore is being preached by faithful preacher, but people's ear eats for someone else who will tell them myths or fables. Magaling ka man na tagapagsalita, subalit ang iyong pinangangaral ay tungkol sa impyerno, kung saan pupunta yung masasamang tao. Ayaw pakinggan niya ng mga miyembro, ayaw pakinggan niya ng mga namumuno sa isang iglesia o sa maramihang iglesia. Well, from the Greek word, yung salitang itching ears, ke netuminoi ten akuin is active form meaning to scratch or to tickle. So salitang Griego, yung tickle, to scratch or to tickle, kilitiin. Kilitiin, hindi lang kasi makati. So kailangan, gusto mo nila, kilitiin mo yung kanilang mga tenga. The middle or passive form means to be scratched or to be tickled. So in other words, gusto nila yung kinikiliti sila. Parang hindi naman masyadong nakikiliti, natawa ng tao, kundi gusto nila marinig yung comforting, soothing to their ears. Yung magandang pakinggan. Sinabi mo, kayo po ay mababait lahat. Wala kayong kasalanan. Pupunta kayo sa langit. Yun po ang gustong marinig ng mga ibang mga tao. Miyembro man sila o namumuno sa isang iglesia. Thus, these leaders seek out messages and doctrines that condone their lifestyle as opposed to the teaching of the apostles. So, halimbawa, itong mga miyembro mo, mga kawatan, manlalasing at ano pang uri ng kasalanan, ayaw nilang banggitin mo yung kanilang mga kasalanan. Sabihin mo, maganda po ang inyong mga gawain. Happy ang Diyos kasi kayo malalaking magbigay, hindi po sa pera. Masging masaya ang ating Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, magbago tayo, magsisi sa ating mga kasalanan upang tayo ipatawarin niya. Pero kung ang gusto lang nating marinig ay yung sinabi sa atin na kayo po ay mababait lahat, walang masama sa inyo, pupunta kayo lahat sa langit. Yan po ang gustong pakinggan ng tao. Subalit, hindi yan ang gusto ng ating Panginoon Diyos na ipangaral ng isang tunay na mangangaral, ebangelista ng ating Panginoong Jesucristo. Latter part of our lesson, letter D, from gospel truths to myths. Ano ang mga dahilan? The reasons. Bakit ang tao mas gusto nilang pakinggan yung mga kwento, mga katang-isip, mga pabula, mga alamat, legends and fables? Why? What is the reason? Well, fables or myths offer entertainment, cultural context, and explanations for the world. So yung mga kwentong isip, mga katang-isip, karamihan po dyan, pang-entertainment, yung pang-masaya lang. Parang nasiyang ka lang, nagustuhan mo, pumalakpak ka. Yun po ang gusto ng tao. Fables or myths actually tell stories that are easy to grasp, making them enjoyable. So madaling intindihin. Nakapagbibigay ng kasiyahan, yun po ang gustong marinig ng tao. They feature relatable characters and situations that resonate with church members, making them closer to the story. So sabi nila, yung parang kwentong madali lang pakinggan, sabi nila, ako yun. Ako yun, sabi nila. So, ang ibig sabihin, ayaw nila yung masasakit na salita na pag sinabi mo, katulad ng sinabi ni Juan Bautista sa mga Pariseyo, kayong lahi ng mga ulupong, magsisi na kayo, magpakita kayo ng ebidensya na kayo ay talagang nagsisisi. Sapagkat ngayon pa man ay handa ng putulin
ang punong kahoy. Ang punong kahoy na yun, yung mga Jewish people na walang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang gusto pakinggan, ayaw pakinggan ng tao. Mas gusto nila, sabihin mo, you are good people, you will go to heaven, God is happy because malaki kayong magbibigay. They are more relatable or less demanding than faith-based narrative. So yung pag pinangaral mo yung doktrina na malalalim, ang pananampalataya ay gusto ng Diyos, gusto ng Panginoon na tayo maging masunurin, baguhin natin ang ating mga ugali, huwag tayong umayon sa mundo. Ayaw pakinggan niya ng ibang mga miyembro, ng ibang mga leaders. Gusto lang nila yung mga kwento, katang-isip. Church members and leaders are scriptural or religious claim and find the gospel truth to be outdated and relevant. Ano pong ibig sabihin dyan? Church members and leaders are skeptical of religious claim. In other words, wala na po silang paniniwala kung tama ba ang sinasabi ng Biblia na mayroon bang langit, mayroon bang impyerno, at nakikita nila na ebanghelyo parang luma na. Especially pag sinabi ng ebanghelyo, ang mga manlalasing, ang mga mangkukulam ay pupunta sa impyerno. Ayaw po nilang marinig yan. Lalo na yung tinatawag nilang LGBTQ, lesbian, bisexual, queer, etc. Ayaw nilang marinig yung mga ganun, na ang mga lalaki na nahilig sa lalaki, babae sa babae, ayaw nilang mapakinggan yan. Gusto nilang tanggapin sila ng ating Panginoon Diyos. Well, fables and the New Testament are actually traditions and speculations. Sabi ni Apostle Pablo diyan sa 1 Timothy chapter 1 verse 4, 4:7, Titus chapter 1 verse 14, 2 Peter 1:16. Nakaparami pong bersikulo yan. But some skeptical leaders, yung iba pong mga namumuno sa iglesia na mayroong duda, nakikita nila na ang Biblia raw ay hindi sang-ayon sa siyensya. Ang mga scientifico, sabi nila, wala raw manlalalang, wala raw malilikha, wala raw creator, wala raw God. Ang ating mundo raw, aksidente lamang nangyayari sa pamamagitan ng tinatawag nilang Big Bang Theory. At ang tao raw galing sa pinakamaliit na amoeba or germs, bacteria, hanggang naging tao, hanggang sa kapanahonan. At ang mundo natin daw ay millions and billions of years. So yun pong itinuturo ng mga scientifico, at yan pong pinag-aaral ng kuminsan sa mga iglesia, sa mga kuleyo, sa mga eskwelahan. Mas gusto nilang pakinggan yung ganyan. So, even during the time of the Apostle Paul, mayroong mga tao, ang pinakikinggan nila yung kwento ng mga Hudyo. Mas gusto nilang pakinggan yung kwento like Samson, malakas, si Superman, mga ganon. So, entertainment. Yung katotohanan na si Kristo ay naparito, namatay sa krus ng Kalbaryo, ating tagapagligtas, at kung tayo ay sumampalataya sa Kanya at sumunod sa Kanyang mga kautusan, tayo ay papapasukin niya sa kaharian ng langit. Ayaw po pakinggan ng ilang miyembro, pati ng mga namumuno sa loob ng iglesia, hindi lamang sa iglesia ng Panginoon, kundi sa iba't iba pang iglesia. So, yan po ang ibig sabihin. In the following passages, sabi ko na nga kanina, 1 Timothy chapter 1 verse 4, 1 Timothy 4:7, Titus chapter 1 verse 14, 2 Peter 1:16. Kung mayroon po kayong screen sa inyong YouTube, makikita nyo pa yung mga bersikulo. But ulitin ko po, sa mga nakikinig sa radyo, 1 Timothy 1 verse 4, 1 Timothy chapter 4 verse 7, Titus chapter 1 verse 14, and 2 Peter chapter 1 verse 16. Yung mga bersikulo na po yan, pwede nyo kayong i-text dito sa aking number sa radyo at pati na rin sa YouTube. Ang aking pong number sa Smart 059-49329 o kaya naman sa Globe 0917-700-3134. Kung wala po kayong YouTube, pwede po kayong mag-text dyan sa aking mga numbers sa mobile numbers ko. So, the Apostle Paul wrote that people would make the truth a lie. Basahin po natin yung isang
sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1 verse 25. Ito po ay napakagandang bersikulo at gusto kong mabasa natin para nalin sa ating mga tagapakinig sa radyo at hindi lamang po sa radyo, pati na rin ang nanonood sa ating YouTube channel. Romans 1:25, ganito po ang sabi ni Apostol Pablo sa Kapitulo 1, talatang 25 ng Roma. Okay? Sabi ni Apostol Pablo, tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan, sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. So, yung pangyayari nito, hindi lamang po ngayon. Noon pa man, Apostol Pablo, sabi niya, may mga tao na tumatalikod sa katotohanan tungkol sa Diyos at pinapalitan nila ng kasinungalingan. Sinasamba nila at pinaglilingkuran ang mga nilikha. Anong sinasamba nila? Mga hayop, mga punong kahoy, ilog, at mga ribulto na hindi naman pwede makapagsalita. Walang kapangyarihan. Ribulto na bato, ribulto na kahoy, ribulto na semento. Yan po ang gusto nilang sambahin. Sa halip na ang tunay na lumikha sa langit na hindi po nakikita pero makapangyarihan, na siyang dapat papurihan magpakailanman. So yun pong sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 1:25. Sa ating pong pagtatapos, mga kaibigan at mga kapatid, sa ating leksyon na pinamagatan kong Church Leaders with Itching Ears, the Reasons. Ang mga namumuno sa iglesia, hindi lamang iglesia ng Panginoong Kristo, sa lahat ng iglesia, mga denominasyon, mga sekta, may mga miyembro, may mga namumuno na mga makakati ang kanilang tenga. Ang ibig lang nila, kilitiin mo sila. Ibig lang nilang mapakinggan yung pabor sa kanila. At pag sinabi mo na yung masasama, yung hindi nagbabago, ay parurusahan ng Diyos, pupuntahin nila sa impyerno. Ayaw po nilang pakinggan yan. So sa ating pong pagtatapos, mga kaibigan at mga kapatid, Paul's prophecy and warning are being fulfilled in our generation. So yung hula na ito ni Apostol Pablo, yung babala na ito ay patuloy po na nangyayari hanggang ngayon at hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Hindi po natin alam kung kailan babalik ang ating Panginoong Kristo. We must know therefore that even in the churches of the Lord, there could be some kind of leaders or members. So pati po sa iglesia ng Panginoong Kristo, even among churches of Christ, it is very possible that we have members and leaders who also have itching ears. Gusto nilang mapakinggan ang pabor sa kanila. Ayaw nilang mapakinggan yung masakit sa tenga. They would close their eyes, they would go to sleep, and sometimes they would even leave the assembly because they do not like to hear the truth. And the truth, of course, hurt. We must know, grievous wolves. Ano sabi ni Apostol Pablo sa Acts chapter 20, verse 29? Aklat ng mga gawa, 20:29, sabi ni Apostol Pablo, mga mapanilang lobo, sa English, grievous wolves. Ay hindi po literal na mga lobo or wolves ito. Kundi sabi niya, grievous wolves will arise from the flock and will corrupt the truth and draw away disciples after them. Tingnan nyo ha. Gawa Kapitulo 20:29. So yung mga mapanilang lobo, yung wild dogs, ay lilitaw sa miyembro sa iglesia. Sa loob ng iglesia mismo, lilitaw. There will become corrupt teachers. And they will corrupt the truth. Yung katotohanan, babaguhin nila, papalitan nila. And they will draw disciples after them. So, yung mga naniniwala sa kanila, siyempre, aakayan nila, magtatayo po sila ng ibang iglesia. Aalis sila sa katotohanan, aalis sila sa totoong iglesia ng Panginoong Kristo, magtatatag sila ng isang grupo na ang pakikinggan lamang nila yung mga gusto nilang mapakinggan, yung walang sinasabi na yung masasama ay pupunta sa impyerno. So, yun po ang mangyayari. Ayon sa sinabi ni Apostol Pablo, Gawa Kapitulo 20
talatang 29. Ulitin ko po sa English. Grievous wolves will arise from the flock and will corrupt the truth and draw away disciples after them. So yung mga mapanilang lobo, manggagaling po sa loob ng iglesia, babaguhin nila yung katotohanan at aakay sila ng mga disipulo at sila ay hihiwalay sa tunay na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po ay babala at nangyayari sa ngayong kapanahunan at sa darating pa na mga panahon. So, sa ating pong pagtatapos, mga kaibigan at mga kapatid, to avoid becoming such kind of leaders, upang huwag tayo maging katulad ng mga leader na ganyan na ayaw makinig sa katotohanan, at kung kayo po ay wala pa kay Kristo, iniimbitahan po namin kayo, mga kaibigan at mga kapatid, kayo po ay sumampalataya sapagkat sabi ng Apostol Pablo at saka iba pang mga writers, Marcos 16:16, maniwala ka, believe and be baptized to be saved. Sumampalataya kay Kristo, magpabautismo para ikaw ay maligtas. Sabi pa rin ng Apostol Pablo at saka mga ibang apostoles, Apostol Pedro, Gawa 2:38, magsisi kayo at magpabautismo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yung kaloob na yan, yun po yung indwelling of the Holy Spirit. 1 Corinthians 3:16, 1 Corinthians 6:19. And by the way, sabi pa rin Apostol Pablo, now is the acceptable time. Today is the day of salvation. So kung kayo po ay kumbinsido na sumunod kay Kristo, pwede namin kayong tulungan. Ngayon po ang oras ng kaligtasan. Today is the day of salvation. Sabihin nyo lang po, kahit saan kayong lugar, pwede po namin kayong tulungan na sumunod sa ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, pati na rin ang pagpabautismo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at sa pagtanggap ng banal na Espiritu Santo. Si Kristo po ay nag-iimbita sa lahat, lalo na sa iyong mga taong hindi pa sumasampalataya sa Kanya. Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Sabi ni Kristo, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Yan pong ating leksyon sa umagang ito, intended for June 15, 2025. Ang ating pong pamagat sa wikang English, church leaders with itching ears, the reason. Ang mga namumuno sa iglesia na may mga makakating tenga at ang mga dahilan kung bakit kumakati ang kanilang mga tenga. Marami pong salamat. Manalangin po tayo. Our Lord God in heaven, thank you, Lord, for the lesson. Thank you for thy Son, Jesus Christ, who died for us on the cross of Calvary. Marami pong salamat sa Ebanghelyo, sa iyong Biblia. Marami din pong salamat sa aming mga sponsors, lalo na po ang World Radio International, through White Sparrow Road Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Salamat din kay Sister na Dina at June Kaugiran of Metro Manila Congregation, kay Sister Rose and June Ontalasca na sa Canada, Brother Rico and Sally Canlas of San Fernando City, Pampanga, Brother Ed Lauder and Sister Beulah na sa California, Brother Nars Tuanyo and his wife Bibing, si Grace, si Arvin, and of course si Romel dyan sa Capiz, and my sister in Cebu, Evelyn. Magandang umaga po, and God bless us all as we continue to serve God, and we ask Lord to give us and forgive us of our sins as we also forgive those who trespass against us. In Jesus' name, O Lord. Amen, amen. Praise the Lord, for He is glorious. Never shall His promise fail. God hath made us victorious. Sin and death shall not prevail. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen, amen. Praise the Lord of our salvation. Host on high His power proclaim.
Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.